Hello, Kathleen. So, magbunyi ang Team Panatag mga kasombrero sa... Hindi ko naisip to na nagsama sila sa gym mga kasombrero on that day. Na magkapareho nga sila ng mga kasombrero. No? Ang natutuwa ako dito sa mga caption ng mga Kathdinatics. Kasi unang-una, sabi dito isa parang magkasama sila sa gym na tapos sabi ng isa dito, mas dito tayo maniniwala sa Kathdin. Kasi nga nung si Sir MJ Felipe ay parang halos sabay na parang isang araw lang ang pagitan nang magkita sila ni Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Pero pre-tape kasi yung kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So hindi ako maniniwala na magkasama sila sa gym on that time kasi alam ko naman magkasama sila mga kasembreros as confirmed ni Ma'am AC Bonifacio na iisang gym lang sila mga kasembreros. So talagang wapa kasi tingnan yung outfit nila mga kasembreros sa panahon niyan. May cap, parang may sombrero, may hoop, parang may yung fitness tracker, yung parang relo mga kasembreros. Tapos yung kulay ng t-shirt pareho, alam niyo. Huwag nyo kaming lukohin, At saka yung parang angulo ng mga kamay nila mga kasembreros pareho ng mga movements. So, secret ba? Private but not secret mga kasus. Ganun ang labanan. So, natutuwa ako dito sa mga caption. Sabi dito magkasama daw si Alden at Catherine nag-gym, naka-couple shirt, cap at relo. So, pero ito mga kasembreros, magkaibang time intervals kasi sila. Pero naniniwala ako na talaga magkasama sila kasi nga may witness hindi naman magsisinungaling si Ma'am AC Bonifacio for the sake lang siguro na, di ba, wala naman siya mapapala kung magsisinungaling siya. So, magkasama naman talaga sila, isang gym, isang coach, si Sir Mauro, and so on, mga kasembreros. So, alam nating meron. So, kaya hayaan natin, let's understand and let's be happy in secret, mga kasembreros. Kasi mas masaya ang secret na happiness, dahil po ay panatag sa bawat lugar na meron tayo kung saan man tayo nakatira at naroroon mga kasembreros. So tayo po ay Team Panatag mga kasembreros ng mga Kathdinatics. And ito na nga sinuot ulit ni Sir Alden kanina bagong-bago lang, fresh sa kanyang Instagram story itong kanyang whoop na naman, whoop ang tawag dito, itong black na parang relo na parang fitness tracker siya mga kasembreros. And then tapos sabi niya dito ay tapos yung yung siyempre yung brooch mga kasembreros na parang sing-sing na minodify mga kasembreros na agila na ibon mga kasembreros. Tapos nakalagay dito SND or SAD. Naka-inscribe dito mga kasembreros. Tapos nagmamaneho siya, papunta yata siya ng trabaho na naman mga kasembreros, Back to work na naman si Soiti mga kasembreros. Maglalagari na naman ito, after ng celebration niya ni Lola Linda ng kanyang birthday na sobrang mahal na mahal niya. Ako talagang makalola at saka makalolo at saka family talaga mga kasembreros. Kung kaya good job Sir Alden. So ito yung brooch na tanda ng pagmamahal ng Kathleen mga kasembreros. So inggit-tikit na lang muna ang mga maka-mayor at saka maka-Daniel Padilla. Natatawa ako, may mga umaasa pa rin talaga na Kathleen mga kasembreros. Pero yaan na sila. And then ito, next item natin mga kasembreros. So another story ni Sir Alden. Stars on the floor mamaya malamang ay maaga ko itong matapos at upload mga kasembreros. So stars on the floor mamaya, baka ito na yung kanyang back to work this Sir Alden, August 9 na kanilang episode mga kasembreros mamaya sa Stars on the Floor. Soft paandar ang kanyang hashtag dito mga kasembreros. So kasama nga dito yung mga contestants, So grabe. Ang galing ng mga kasembreros na mga sumasayaw dito. Hindi basta-basta. So, ayun po. And then ito, of course, Instagram story. Sobrang lalim nito mga kasembreros, Ang kanyang pinost na, sa Instagram story. Sabi niya dito, I love 2 a.m. and 4 a.m. kasi napaka-quiet daw. Sabi niya, I love 2 a.m. to 4 a.m. The world is so quiet. Tapos may kotse, tapos isang ilaw mga kasembreros. Tapos black thoughts yung nakalagay. O nga talagang sa ibang lugar kagaya ng Maynila, like MOA or Mall of Asia, hindi natutulog ang mga tao dyan, pero makita mo talaga yung peacefulness masyado kapag nasa
probinsya or nasa ano ka na lugar mga kasembreros, kasi 2 a.m. to 4 a.m. talagang pahingan ng mga tao. So talagang quiet or peaceful ang environment mga kasembreros. And then ito, next item natin. So verse of the day known as Sir Alden. Of course, hindi mawawala ito mga kasembreros. Sabi niya dito, Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty is fleeting. Temporary lang daw ang beauty mga kasembreros. But a woman who fears the Lord is to be praised. Sino kaya itong woman mga kasembreros? Siyempre alam natin kung sino itong woman na talagang yung may takot sa Diyos mga kasembreros. So nakita talaga natin yung changes at maturity ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And naalala ko nung time na sinabi ni Joros Gamboa na ini-invite niya ang Kathleen sa church mga kasembreros, talagang nakakatuwa. So ibig sabihin parang God is working sa relationship ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasembreros, kasi pag ang Diyos na parati nating sasabi sa ating Word of God, kapag ang Diyos ang ang kumilos at saka pumagitna sa buhay ng ng mag-asawa or ng magjowa or ng kahit na pamilya in general, ay talagang maganda ang takbo. Hindi man na perfecto, pero napakaganda at napaka meaningful mga kasembreros ng relasyon ng buong pamilya as a whole mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, of course yung kanyang Oxycure, si Lola Linda, Instagram story ni Sir Alden. So late post niya ito mga kasembreros. Sabi niya ito, happy birthday Lola Linda, Riza and Angel, so tatlo sila, parang isang celebration pala ito mga kasembreros. Yan ang sabi niya dun sa caption niya nung una, na tatlong mahalagang babae sa buhay niya yung my birthday. So yun pala yun. So sabi niya dito, wishing your birthdays overflow with love and countless reasons to smile. May you and your family be blessed with nothing but the best that life can give. So napakaganda at Alden Richards mga kasembreros. So napakaganda mga kasembreros, Alden Translator. So parang ito rin palang part na parang greeting pala ito ng fandom ni Sir Alden mga kasembreros, tapos ni-repost niya. So yun po mga kasembreros. So napakaganda ng kanilang greeting so ni-repost ito ni Sir Alden from his fandom na Alden Trendsetter mga kasembreros. Loyal din ito itong trendsetter niya na mga kasembreros. So nakakatuwa lang. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung kanyang Oxycure na brand So nakita natin busy ang dalawa talagang si Ma'am Catherine sa kanyang Uratex, sa kanyang Conses, and so on na mga endorsements and projects mga kasembreros. Si Sir Alden ganoon din, busy ang Mr. and Mrs. Fulkerson soon to be. So sabi niya dito sa Oxycure niya, 50% off sila check out sa August 6 to 10. So hanggang bukas ito mga kasembreros, up to 50% off sila mga kasembreros sa mga mahilig po sa beauty products kasi tayo talagang tamang pulbo lang si kasombrero kapag nag-vlog ng ating mga trivia mga kasembreros. So yun po. Alright, sinatch sa ating Kathleen items hindi, ito last item natin mga kasembreros isama ko na rin to sa kanyang kasi nga nag-Instagram story pa siya nitong si Sir na Amerikano, life without Tandy. So ito ay nakabike na foreigner mga kasembreros. Hindi naman to si Tadej parang siya, parang siguro ito, sikat din ito, tsaka nakasali sa Tour de France. So nakabike si Sir mga kasembreros. Alright, sinabi po sa ating Kathleen items sana po ay pakinggan ko natin ang Word of God. And today is August 9, 2025. Team Panatag po tayo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Magulang Pangako. Ephesians 6:1-4, Children, tayo yon, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So napakaganda nito mga kasembreros. Pero ang pinaka-central theme or pinaka-central message nito mga kasembreros ay tayong mga anak ay dapat maging masnurin sa ating magulang, because may pangako mga kasembreros ang Panginoon natin sa mga bata at sa mga anak na masnurin sa magulang. So maybe guardian po pwede, kung sino mang tumatay magulang natin mga kasembreros,
pwedeng tito, tita, and so on mga kasembreros. So ang obey dito is it's not just about nag-obey tayo na nagrereklamo. May mga times talaga na gano'n na nagrereklamo tayo. And ang na-observe ko talaga dito mga kasembreros, yung obedience ng pagiging anak natin ay hindi lang siya kumaga pa bata ka pa, parang teenager or parang helpless ka pa. Ang pagiging magulang at ang pagiging anak at saka pagiging masunurin sa magulang mga kasembreros, lifetime po yan. Minsan yan kahit may mga anak na, may mga apo na, ay talagang yung mga anak na may mga anak na rin ay talagang dapat sundin at mahalin natin ang ating magulang. Pero yung ano dito is hindi lamang dahil sa pangako ng Panginoon, but let's do this out of love mga kasembreros. Ang pangako dito ay bonus na lang talaga ng Panginoon. And always remember na ang pagsunod natin sa magulang or yung commandment na ito mga kasembreros ay may ang pinakaunang commandment na may kalakip na pangako. Okay? At ang pangakong iyon ay long life, no, dito sa mundong ito. So ang ibig sabihin nito mga kasembreros, yung pag-obey natin ay hindi madali, no? Hindi siya madali mga kasembreros. Sometimes it's an interruption of our regularly scheduled life. It means we must do something, often something we don't want to do. So, may mga times na parang ayaw nating gawin, ayaw nating sundin, pero kailangan mga kasembreros. Kasi nga in-emphasize dito ni Apostle Paul na nung sinabi niya na yung salitang children na ginamit dito ay hindi lamang sa most especially, no, sa mga children, sa mga bata pa na anak natin mga kasembreros, pero sa lahat po ng mga anak ito mga kasembreros in general. And ang sabi dito, kasi sabi na nanay ko, tatay ko siguro tsaka mga adik at saka ganito, mga irresponsable, walang time sa Panginoon, walang time sa ganito, sa ganyan, hindi sila responsable na magulang, so susundin ko ba sila? So ang sagot po dyan ay dito, no, sabi niya dito na in the Lord, no, yung mga parents natin in the Lord. So ang ibig sabihin po nito mga kasembreros ay obedience natin na Christians. Yung ibig sabihin po dito ay yung itinuturo nilang tama mga kasembreros. Ang tinutukoy lang dito ay kung tama na mga kasembreros yung turo, kung saan pa kung mali ay hindi natin susundin mga kasembreros. So parang sasabi dito ng Panginoon na ni Apostle Paul na Christian children obey their parents because in doing so they're obeying God, their true father. So kasi ang magulang na kapag masama ang itinuro sa mga anak ay hindi na po yung tama mga kasembreros. So of course, no, a child must not obey anything contrary to Christ's command. So given na po yun kasi nga kapag nag-utos ang ating magulang ng masama, so labag na rin po yun sa utos ng ating Panginoon mga kasembreros. That is why parents should be Christians. And parents should have proper knowledge and enough knowledge sa ating Panginoon mga kasembreros, especially sa Holy Bible. Kasi nga hindi natin pwedeng ituro at ibigay ang kung ano man na wala tayo mga kasembreros. For example, hihingi ako sa iyo ng 20,000 o wala kang 20,000, so hindi mo may bibigay. So parang ganoon na din yung mga kasembreros kapag wala kang knowledge, pag wala kang alam sa Biblia, wala kang alam sa utos ng Panginoon, so wala tayong maituturo mga kasembreros kasi nga as simple as wala tayo. As we grow, the primary way we honor isn't obedience. Honoring our parents take on other forms. This is easier for some than it is for others. Some parents aren't very honorable. So, may mga times kasi na-mention natin na may mga times na mga magulang natin hindi sila kagalang-galang, hindi sila karespeto kasi nga sila mismo hindi nagpaparespeto. And though Paul is speaking to a Christian family, if you were raised by non-Christians or even parents who claim Christ but didn't live like it, it's very hard to know how to apply this command. It may be hard for you to honor them. So, mahirap igalang ang mga magulang na hindi kagalang-galang. No, tested talaga yan mga kasembreros at saka proven na kapag ang magulang natin ay kahit na ibang tao na hindi sila nagpaparespeto ba. But God doesn't put a qualifier on the parents, does He? He doesn't say honor a Christian father and mother. He just says honor your father and mother. The qualifier belongs to the children. Honor your parents in the Lord. So sa atin mga kasembreros ay yung ating role as children, as kids mga kasembreros ay maraming aspects ito, no. Yung pagsunod ay kalaki dito yung pagpapatawad, pag-intindi, pag-aaruga, no. May role
ito yung sasabi natin na kapag may knowledge tayo ng Biblia, alam ng magulang kung ano yung role nila, nagagampanan bilang magulang. Alam din ng anak yung role nila bilang mga anak, mga kasmeros na gagampanan. Ang lolo, ang tatay, kung ano yung role ng isang tatay sa isang pamilya, kung anong role at saka gagampanan ng responsibilities ng nanay sa loob ng pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, and so on, at sa loob ng pamamahay, mga kasembreros. So, Christian family is the most typical example na model, mga kasembreros, na sinasabi ng Panginoon. And kaya sasabi parati ng ating Diyos na yung sentro dapat ng ating buhay, ng ating pamilya ay ang yung Holy Bible, na yung salita ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros. Kasi kapag hindi naging sentro yan, malamang sa malamang, mga kasembreros, ang magiging sentro nila yung kanilang sarili. Kapag hindi nakuha yung gusto nila, mag-aaway, no? Ganun talaga ang nangyayari, mga kasembreros, kapag hindi sentro ang Panginoon, yung kanya-kanyang desisyon na lang ang magiging sentro. So in the end, ay kapag naghiwalay, kawawa ang mga kabataan or ang mga anak, mga kasembreros. So it's really important for the children to, kasi ang batang na-erase at saka nag-obey sa magulang nung paano sila ay maliit pa hanggang sa nagkaroon ng isip, ay ganun din ang gagawin nila sa kanilang anak na magiging apo ng magulang mo. So, parang ano lang yan, cycle. Kapag tinuro mo yung ganyan, so ituturo din sa susunod generation, tapos susunod generation, tapos susunod generation. Nakaka-amaze, no? At medyo nakakalungkot na reality na it only takes 4 generations. Apo, tapos parang ikatlong generation, ika-4 na generation, mamamatay na yung lolo, yung lola. So, parang medyo sad reality, mga kasamaras ng buhay ng tao. Pero yan yung katotohanan, and let's embrace, mga kasembres. The only thing that we need to do is live with purpose. Kung ano yung purpose natin sa buhay. Kasi may nakita akong video, may nagtanong sa kanya na kung mahal tayo ng Diyos, bakit pa niya tayo binuhay kung mamamatay lang din naman tayo. Tapos ang sagot sa kanya ay parang binalik yung question, no? Merong hypothetical question na sabi din, bakit pinapailaw or sinisindihan ng ilaw kung papatay rin naman? Bakit naman pinapaandar ang gripo kung papatayin din naman? So ang sagot dyan is purpose. Ang buhay natin dito na hiram at saka limited, mga kasamira, sa mundong ito ay purpose. So ano ang ginawa natin nung yung umaandar pa yung buhay natin? Kung andito pa yung buhay natin sa mundong ito. So tayo, mga kabataan, gawin natin na maging obedient, mga kasembreros, sa ating mga magulang, because kasi may pangako may pangako ang Panginoon, mga kasembreros, ng sa mga batang nakikinig at sumusunod sa magulang, mga kasos. But more than the pangako, mga kasembreros, ay yung naituturo natin sa ating susunod na generation, sa ating mga anak, sa ating mga apo. So yun talaga yung mahalaga doon, mga kasos. Yung legacy na may iwan mo ay yung legacy ng Panginoon. So kasi nga, rooted at saka originated, mga kasembreros, founded, naka-center sa salita ng Panginoon at saka sa pag-ibig ng Panginoon, mga kasembreros, na hindi nagmamaliw at hindi nawawala at hindi natatanggal, mga kasembreros. So napakahalaga na yung mga anak natin ay turuan natin bilang mga magulang. We have the responsibility, we have the command, we have the right, no? And we have the obligation to teach our children the Word of God, mga kasembreros. Libre lamang po. Once na nabili yung Biblia, you can use it anytime, anywhere, no? May sa cellphone, no? Pwede tayo mag-download, mga kasembreros, ng apps na cellphone sa apps na Bible, no? Sa ating cellphone, sa mga kasembreros. So, kung ako po sa inyo ay mag-download naman po kayo na offline, kasi pwede nyo siyang gamitin ng offline kahit walang load, mga kasembreros. Alright, so po sa ating Word of God, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, obedience sa ating mga magulang bilang mga anak. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.